Sino ba ang laging nasusunod sa tahanan? Si Mr. o si Mrs.? Napapansin mo bang sa bawat argumento, parang laging isa lang ang nasusunod? Minsan ba'y naiisip mo, kailangan bang may laging tama at may laging mali? May dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong pag-iisip sa mag-asawa. Alam mo ba na sa disenyo ng Diyos, hindi kompetisyon ang marriage, kundi partnership na may pag-ibig, respeto at pagkakapantay-pantay. Ang relasyon ng mag-asawa ay hindi tungkol sa kung sino ang laging tama. Ito ay tungkol sa kung paano kayo parehong lalago sa tama sa harap ng Diyos. Sa Biblia, malinaw na ang lalaki at babae ay may pantay na halaga sa mata ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, "So God created mankind in His own image. Male and female, He created them." Ibig sabihin, pareho kayong nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Pareho kayong mahalaga, pareho kayong may boses. Ganito rin minsan ang nangyayari sa maraming mag-asawa. Nagsisimula sa simpleng hindi pagkakaintindihan hanggang sa maging labanan ng ego. Paunti-unti, nawawala ang pakikinig, nauna ang pride, lumalalim ang tampuhan, at nasisira ang pagkakaisa. Hindi mo napapansin, ang layunin na magkaisa ay napapalitan ng manalo. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 21, "Submit to one another out of reverence for Christ." Ibig sabihin, ang pagpapasakop ay hindi lang para sa isa, kundi para sa isa't isa. Hindi sinasabi ng Biblia na laging tama si Mrs. o laging tama si Mr. Ang sinasabi nito ay matutong magpakumbaba at magmahal ang bawat isa. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, "Husbands, love your wives, Jesus Christ loved the church." At sa Ephesians chapter 5 verse 33, "The wife must respect her husband." Ibig sabihin, ang lalaki ay tinawag na magmahal ng sakripisyo at ang babae ay tinawag na gumalang ng taos-puso. Pero sa huli, pareho kayong tinawag na magpakumbaba, makinig, magpatawad at magtulungan. Hindi sapat ang ako ang tama. Kailangan ang ayusin natin ito ng tama. Kung tunay ang pagmamahalan ninyo, piliin ang pagkakaunawaan, hindi argumento. Piliin ang pagpapakumbaba, hindi pride. Piliin ang pagkakaisa, hindi pagkapanalo. Ilagay si Kristo sa gitna ng inyong relasyon. Lagi bang tama si Mrs.? Hindi ito ang tamang tanong. Ang mas mahalaga ay, tama ba ang paraan natin ng pagmamahalan? Dahil sa isang Kristiyanong pamilya, walang laging panalo, walang laging talo. May dalawang pusong sabay na lumalapit sa Diyos. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 14, "And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity." Hindi mahalaga kung sino ang tama, kung pareho naman kayong lumalakad sa tama sa harap ng Diyos.